Dahil sa ginawang atake ng matabang guro ay ating makikita ang kalagayan ng hangal na pinuno ng Fang family na gumagapang sa sahig na animoy baldado ito. Kahit hirap na hirap itong makatayo ay nakuha pa nitong makapagsalita na hindi ito basta-bastang guro dahil sa kanyang tinataglay na cultivation qualification ay kakaiba, at dagdag pa nito kung sino nga ba itong mataba na guro. Ang ating bida na kilala ng husto ang kanilang guro ay kanya itong sinabi sa kanyang isip na talagang hindi basta-bastang guro ang matabang lalaki na yan, dahil siya lang naman ang kilalang master ng Huoxia State na si Li Kaishan. Dagdag pa ng ating bida na ang hangal na si Li Kaishan ay napakamahalagang tao sa Huoxia government at sa hindi matukoy na dahilan ito ay naging guro ng Nandao City sa early revival stage. Kahit sa late revival stage ay napakatanyag pa din na kanyang pangalan dahil sa kanyang kakaibang lakas. At nakita ng ating bida na gumagapang ang bukhayo na tila isang palaka na nakadapa kaya sa isip-isip ng ating bida ay napakahangal nito at bagay lang sa kanya ang kanyang natamo. Maya-maya pa ay sinagot na ng hangal na guro ang tanong ng bukhayo at nagpakilala itong siya si Li Kaishan habang hawak nito ang kanyang sunglasses sabay smile. Sa mga narinig ni One Eye Iron Man ay nagulantang ang mata at utak nito nagulat sa mga narinig niya, dahil kilala niya ang pangalan na Li Kaishan na sikat itong master sa buong 5 southern provinces. Dahil nalaman na ng hangal ang pagkatao ng mataba na guro ay agad itong nagbigay galang at nagpakilala ito. Sip-sip pa more. Dahil hindi na makatayo ang pinuno ng Fang family ay inakay na lang ito ng dalawang hangal upang makatayo, at kasabay nito ay nagsalita ang matabang guro na may pagmamalaki na kung may sasabihin pa itong hangal na bukhayo. Ang hangal na bukhayo ay batid din ang katanyagan ng kanyang kaharap ay agad din itong nanghingi ng tawad at sabay sabi na wala na siyang sasabihin pa. Habang nanghihingi ito ng tawad ay ang nasa isip nito kung papaano nito mababawi ang kanilang treasure Shuhan. Dahil wala nang angal ang buong Fang family ay agad nang nagsalita ang taba Ching-Ching na guro na si Shuhan na ang nanalo sa labanan na ito, at dagdag pa nito na ang Crystal Scepter ay mapupunta din sa kanya. Pagkatapos nitong banggitin ang pagkapanalo ni Shuhan ay agad din itong nagsabi sa ating bida na kapag may mga tao pa na nais mambuli sa kanya dito sa paaralan, ay agad itong ipagsabi sa kanya dahil ang patakaran ng paaralan ay bawal ang mga bully dito. Dahil sa mga narinig ng ating bida ay labis-labis ang tuwa nito at agad itong nagpasalamat sa taba Ching-Ching na guro. Pagkatapos magbigay ng pahayag kay Shuhan ang guro ay agad na ulit itong nagsalita at sinabi nito na ang lahat ng mga estudyante na napanood ang laban ay sana magsilbing leksyon ito, na dapat tuparin ang mga salitang kanilang binitawan at protektahan ang pamilya at ang kanilang bansa. Ang mga hangal na Fang family na batid nito na sila ang pinatatamaan ay makikita sa kanilang pagmumuka ang inis at galit. Ang hangal na bukhayo na nakita ang ating bida ay binyantaan niya ito na kung sa paaralan ay hindi nila ito kayang saktan kaya wag na itong lalabas sa paaralan habang buhay. At inutos na nito sa kanyang mga kasamahan na umalis na sila. Ang hangal na si Feng Zhenting ay nagsalita ito na hindi nila pwedeng ibigay ang treasure na Crystal Scepter kay Shuhan. Sa mga sinabi ng hangal na si Feng Zhenting at agad nagsalita ang kanyang ama at sinabihan ng anak niyang hangal na si Feng Zhenting na manahimik na ito, at dagdag pa nito na lahat ng nangyari ay kagagawa nito kaya inutusan niya itong bumalik na muna sa kanila. Habang papaalis na si Shuhan ay may isa na namang hangal ang pumihil sa kanya at nagtanong kung kilala siya nito. Ang ating bida na nakita ang pagmumuka nito ay kanya itong inalisa at napagtanto niya na parang familiar sa kanya ang kanyang pagmumukha. Maya-maya pa ay sumagi na sa kanyang isipan ang isa sa kanyang mga napaslang na ang may palong sa ulo na si Longbat iyan ay para itong magkahawig, kaya tinanong niya ito kung may kilala itong Longbat iyan dahil magkamukha silang dalawa. Sa tanong ng ating bida ay sumagot naman ang hangal na talagang magkamukha sila dahil kanya itong kakambal. Ang ating bida ay biglang naging maamong itlog dahil namangha ito at sinabi niya na malamang ikaw si Long Aotian na genius cultivator na nabanggit ng may palong na si Longbat iyan. Ang hangal na si Long Aotian ay agad itong nag-iba ang aura na nagsasabi na wag na nitong banggitin ang pangalan ng kanyang kapatid dahil siya ang kausap nito. Dagdag pa ng hangal ay bago mamatay ang ating bida ay sabihin na nito kung bakit niya pinatay ang kanyang kapatid na si Longbat iyan. Sa tanong ng hangal sa ating bida ay agad nitong sinagot na unang umatake ang kanyang kapatid gamit ang rocket launcher kaya dapat lang na mamatay ito. Ang hangal na si Long Aotian ay hindi nagustuhan ang sinasabi ng ating bida kaya panangbantaan niya ito na ang lakas ng loob nitong pumatay ng isang Long family siguro ay pagod na itong mabuhay.
At dagdag pa nito na kahit may protection ito kay Li Keishan ay hindi pa rin magiging ligtas ang buhay nito sa loob ng paaralan kaya tandaan nito ang kanyang pangalan na ito pala si Long Lingtian. Habang papalabas ito ng stadium ay nagpahabol ito ng salita na magtra-transfer ito ng paaralan bukas na bukas din para mapatay lang ang ating bida. Dahil narinig lahat ang usapan ni Lu Yunzi ay tinanong nito ang ating bida kung totoo na pinatay niya si Long Bat iyan na may palong sa ulo. Sa tanong ni Lu Yunzi ay hindi ito sinagot ng ating bida at tiningnan niya lang ito na sinabi nito sa kanyang isipan, ay tapos na niya makuha ang treasure ng Feng family kaya ang susunod naman ay ang Long family. Dahil hindi sumagot ang ating bida ay nagsalita itong muli si Lu Yunzi at sinabi na hindi lang lumalahok sa rangkang ng cloud list si Long Bat iyan pero kung ginawa niyang lumahok ay mapapasama din sana ito sa cloud list ng Nandao City. Ang ating bida na narinig ang mga sinabi ni Lu Yunzi ay nagpasalamat sa pagpaalala nito, at nagsabi siya na huli na din ang lahat dahil ang kanyang balak sa ngayon ay labanan ang mga hangal na kumakalaban lahat sa kanya. Maya-maya pa ay may nakita ang ating bida na mga damit panglaro kaya agad itong pumunta upang magbihis. Habang nagbibihis ang ating bida ay nagsalita naman itong si One Eye Iron Man na natutuwa ito dahil nakaligtas ito sa pagkakakain sa malaking palaka. At dagdag pa nito ay binabati niya ito sa pagkakakuha ng treasure ng Feng family kaya inimbitahan niya ito, na sumama sa kanilang headquarters upang bigyang ito ng mga spiritual burat spiritual fruit pala. Sa alok ng hangal na One Eye Iron Man na agad naman itong tinanggihan ni Shu Han dahil ang kanilang kumpanya ay mahilig pumatay ng tao kaya natatakot siya sumama. Sa sagot ng ating bida ay tudo paliwanag itong tipaklong na One Eye Iron Man na kinalaban na niya ang Feng at Long family kaya nanganganib ang buhay nito. Dagdag pa ng tipaklong na kapag sumali ito sa Black Turtle Bio ay maproprotektahan ang kanyang buhay. Ang ating bida na advance mag-isip ay sinabi nito sa tipaklong na One Eye Iron Man na alam niya ang pakay sa kanya, ay hindi upang protektahan kundi alamin ang tungkol sa treasure na ultimately mysterious tree. Dahil tumanggi ang ating bida sa alok ng tipaklong na One Eye Iron Man ay kinausap niya itong muli na hindi siya titigilan ng Feng at Long family hanggang hindi ito nakakaganti sa kanya. At wag din sana na pati ang Black Turtle Bio ay magalit sa kanyang pagtanggi sa kanyang alok, at dagdag pa nito na may pagbabanta na dahil ang kanyang kumpanya ay maraming paraan na aabot sa 1,000,000 paraan para mapapatay lang siya nito. Sa mga pananakot at pagbabanta ng tipaklong na si One Eye Iron Man ay tiningnan nito ng ating bida na halatang naiinis na ito at sinabi nito na ang lakas ng loob nitong bantaan siya. Dahil sa mga sinabi ng ating bida ay nainas na din ang tipaklong na si One Eye Iron Man at dali-dali niya itong inutusan si Shu Han na sabihin na sa kanya ang tungkol sa treasure na ultimately mysterious tree dahil kung hindi ay magdudulot ito upang atakihin ang ating bida. Ang ating bida na ayaw sa mga maiingay ay agad naman itong sinampal sa pagmumukha ang tipaklong at pagkasampal niya ay sumubsob ang pagmumukha nito sa simento, kawawa naman ang simento na gasgasan. At nang makita ng ating bida na saktan niya ang tipaklong ay agad niya itong pinapaalis. Dahil sa mga nagawa ng ating bida kay tipaklong na si One Eye Iron Man ay nagalit na ito at inihahanda na niya ang kanyang atake gamit ang kanyang kamao. Pero agad itong inawat ni Lu Yunzi at binalaan ito na baka nakakalimutan na nito ang mga sinabi kanina ni Li Keishan na tungkol sa rules ng paaralan. Sa mga paalala ni Lu Yunzi ay napahinto na nga itong tipaklong at halata sa pagmumukha nito na galit sa ating bida. Habang papaalis na ang tipaklong na si One Eye Iron Man ay nagbanta ulit ito na maghintay lang ang ating bida at makikita nito ang kanyang paghiganti. Si Lu Yunzi ay agad nitong sinabihan si Shu Han na talagang napakahangal nito at wala na siyang masabi dahil halos lahat na ng cultivator forces dito sa Nandao City ay kanya ng kinalaban, maliban na lang sa kanyang pamilya. Habang papaalis na itong tipaklong na One Eye Iron Man ay muli itong nagsalita at tinanong si Shu Han kung kaibigan niya ba si Liang Kankan. Na agad namang sumagot ang ating bida na kung nasa kanya ba ngayon si Liang Kankan at ano naman ang binabalak nilang gawin sa kanya. Ang tipaklong ay sinagot ang tanong ng ating bida na wala naman siya gagawin kay Liang Kankan pero hindi niya magarantiya na magiging maayos ito pag makabalik na siya. At dagdag pa nito na sa mga susunod na araw ay kailangan nilang magkita sa entrance ng Jinxie Canyon, pero kung hindi siya magpupunta ay kanilang papaslangan si Liang Kankan. Ang sexy na si Lu Yunzi ay binalaan ng ating bida na wag na niyang ituloy ang pagliligtas kay Liang Kankan,
dahil nakita niya naman ang kapangyarihan ni One Eye Iron Man at sobrang makapangyarihan din ang kumpanya nito kaya ang iligtas mo si Liang Kankan ay para ka na din lumapit sa kamatayan. Ang sinabi ni Lu Yanzi ay nagsalita naman ng ating bida na hindi siya pupunta doon ng mag-isa para labanan ang puwersa ng Black Turtle Bio, kundi ay iimbitahan niya ang kanyang pamilya na sumama sa kanyang gagawin. Sa mga sinabi ng ating bida ay nagtatakang sinabi ni Lu Yanzi na kung kailangan nito ng tulong ng kanyang pamilya upang iligtas niya ang kanyang kaibigan ay agad niya itong sasabihin sa kanyang ama. Ang hangal na ating bida ay agad itong nagsabi kay Lu Yanzi na huwag niyang isipin na hihingi siya ng tulong sa kanyang pamilya, dahil mayroon lang siyang ibibigay na isang regalo sa kanilang pamilya. Dahil naguguluhan na si Lu Yanzi ay tinanong niya ang ating bida kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tanong ni Lu Yanzi ay hindi na nasagot ng ating bida at umalis na ito na nagsasabi na mayroon pa siyang pupuntahan sa ngayon kaya sa susunod ay bibisitahin niya na lang ito sa kanilang bahay. Dagdag pa ng hangal na si Shu Han ay ipakilala siya nito ng maayos sa kanyang tatay, at sabay nagpasalamat na ito kay Lu Yanzi. Si Sexy Lu Yanzi ay nagtatatalon ito sa inis at tinanong nito si Shu Han kung ano ang kailangan nito dahil hindi pa siya pumapayag na tutulong ito sa kanya. Si Shu Han ay agad pumunta sa isang silid at ito ay ang broadcasting room ng kanilang paaralan. At nang nakapasok na ang ating bida sa silid ay ipinaliwanag niya na dito ang tamang lugar na pwede siyang mag-cultivate pala dumi talaga ng bibig ni Shu Han. Maya-maya pa ay agad na niyang inilabas ang tutoy niya, ay ano ba yan inilabas niya na ang mga spiritual item sa kanyang lagayan, at bumungad nga sa ating mga mata ang iba't ibang mga item. Si Shu Han na tuwang-tuwa sa mga item na kanyang nakolekta, ay agad na itong nag-isip na kailangan niyang gumawa ng isang elixir gamit ang mga item na kanyang nakulimbat sa mga hangal tulad ni Longbat iyan. Hindi rin nagtagal ay may bigla na lang lumabas sa kanyang palad na isang aura na kulay berde at bigla itong lumaki na pumulibot sa buong katawan ng ating bida. Habang nasa loob ng bilog na aura ang ating bida ay sumagi sa isip niya na sa nakaraan niyang buhay ay ang kanyang cultivation ay nasa God level lamang, pero ang kanya namang furnace refining skill ay walang katulad sa buong mundo. At dagdag pa nito na siya lang ang nakagawa ng Heavenly Elixir Formula kaya ang tawag sa kanya ng mga tao ay God of Elixir. Maya-maya pa ay nagsimula ng gumawa ng Elixir Furnace ang ating bida gamit ang Xinwu Weapon Refining Skill. Ang ating bida ay agad nitong binanggit ang salitang Xinwu Refining Integrate, at bigla na lang nagsama-sama ang mga weapon at unti-unti itong natutunaw. Nang matuno na ito ay agad naman hinulma ang mga ito at maya-maya pa ay tumambad sa atin ang paggawaan ng elixir. Ang ating bida na makikita natin na tila ito ay pagod na tumatagaktak ang pawis nito at halatang galing sa paglulu ay sa pagpapanday pala ng paggawaan ng elixir. Dahil sa kanyang kalagayan ng level ay sobra talaga itong nahirapan na paggawa ng bagay na ito. At nang matapos na sa kanyang ginawang furnace elixir ay lumabas na ito upang maglakad-lakad. Maya-maya pa ay tumunog na ang cellphone nito na Cherry Mobile. Ang ating bida ay biglang nagulat dahil ang tumawag sa kanya ay si Luo at napasabi na lang ito na hindi niya inaasahan na tatawag sa kanya si Luo. Ang kwento ay napunta sa lugar ng Qingbi High School na kung saan ay naroon ang dilag na si Luo. Maya-maya pa ay tumambad sa atin ang isang babae na nakaupo sa malito na ito pala si Luo na kausap ang ating bida at nagsasabi ito na abangan nyo sa susunod na episode. Kung umabot ka sa video na ito, ibig sabihin na gustuhan mo ang kwento, kaya naman humihingi ako ng kaunting suporta kahit isang like lang. Kung nais nyo naman na malaking suporta ay huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe at notification bell para buwan mano ka kung may i-upload ako na bagong video. Salamat mga hangal.